Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli po tayong nagbabalik para magbahaging muli ng video dito sa ating channel. Ang video po nating ibabahagi ngayon ay yung tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay umalis ng bansa para sa isang pagbisita niya sa bansang Amerika. Tila nais ng Pangulo para maging miyembro tayo ng pero ang pagdating niya sa bansang US ay tila sinalubong siya ng mga protesta ng ating mga kababayan na kung saan ay maraming hindi magandang ipinakita sa kanya. Ganitong sitwasyon ng ating bansa ay bakit parang iniwan niya na lang ng basta-basta at yun nga, dahil daw sa may mga mahalagang nais gawin ang Pangulo. So meron tayong balita dito na nakalap. Panoorin natin itong video na ito. Ito'y kung ano ang mga kadahilanan at bakit talagang umalis ang Pangulong Marcos Jr. Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika na layong isulong ang iba't ibang interes ng Pilipinas. Mula sa New York City, may ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi, nakikipag-ugnayan ng araw sa Department of Energy para sa ang DOE sa Kongreso para mapabilis yung hinihinging emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan yung excise tax sa langis dahil sa malaki ang dagdag na presyo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Nakikipalas, Preso. So yun, narinig natin yung isa sa mga dahilan ng kanyang pagpunta ron para mabawasan daw yung excise tax ng langis dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo nito dahil sa nangyaring gulo sa Middle East. Tuloy natin yung panonood. Sir, Secretary Claire Castro ay inatasan na rin ng Pangulo ang DSWD para alamin yung mga karampatang ayuda na maaaring ibigay sa ating mga kababayan. Narito sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete para sa talumpati ng Pangulo sa harap ng special plenary session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028, Rafi. Joseph, matagal na nating ma-target na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Ano bang advantage ng pagiging non-permanent seat nitong UNSC? Yun pala, ang isang dahilan pa yung makakuha daw ng permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. So, yun pala ang isa sa mga dahilan. So, pakinggan nga natin to. Sorry, Rafi, alam mo naman, New York medyo maingay. Pakiulit ang tanong. Nasa sa Central Square ka yata, Joseph? Ano yung magiging advantage pa pag naging permanent seat sa UN Security Council? Matagal na nating target ito eh. At maraming beses na rin naman na naging miyembro tayo, non-permanent member. Pero sa pagkakataong ito, tamang panahon daw ito ayon sa ating gobyerno, ayon din sa ating embahada rito sa New York, dahil sa nangyayari sa bansa, yung Middle East at syempre yung issue sa South China Sea. Kapag nagkaroon tayo, naging miyembro tayo ng UN Security Council, magkakaroon tayo ng boses dahil bumuboto yung mga miyembro sa ilang mga aksyon ng United Nations. Halimbawa, yung pagsasanction sa mga bansa o kahit yung paggamit ng pwersa or force sa ilang mga pagkakataon. So, kumbaga, maliit na bansa man ng Pilipinas kumpara sa ibang malalaking bansa, at least may boses tayo na kung kinakailangan na magkaroon ng magpasa ng resolusyon ng United Nations sa mga issue, Rafi. Joseph, may nabanggit na ba ang Pangulo kung anong Yun pala ang purpose nun, para magkaroon ng boses yung ating bansa, kailangan maging member ng UN Security Council. At sa ngayon ay magkaroon ng permanent set daw. So, tuloy natin panunod.
ilalatag niya kapag pinag-usapan itong issue sa Middle East? Anong posisyon ng Pilipinas dito? Sabi ng kanyang pahayag, no, at ang ineko naman ito ni Philippine Ambassador to the US na the President will call for restraint, dialogue at respect for rule of law. So ang sabi ni Ambassador Romualdez ay mananawagan ng Pangulo ng peaceful settlement nitong issue sa Middle East. Kasi nga kahit medyo malayo geographically yung gera sa Middle East ay medyo ramdaman natin yung epekto niyan, lalo na doon sa ating mga pangunahing produkto tulad ng mga produktong petrolyo na umaaray na lalo yung ating mga kababayan dahil yan yung epekto na nangyayaring gera sa Middle East. No? Ang gustong ibigay ng Pangulo ay perspective ng isang bansang katulad ng Pilipinas na malayo man yung gera pero yung nagre-reverberate, kumbaga, nararamdaman kung ano yung nangyayari sa kanila doon, Rafi. Nabanggit ba, Joseph, ng Ambassador kung merong concern doon sa sensitivity ni US President Donald Trump pagdating sa isyong ito? Sa mga pagkakataon na na-ambush namin, na-interview namin itong si Ambassador Romualdez, ay hindi naman nagka-come up itong si US President Donald Trump. But I think yung ating gobyerno ay focus in yung elaborating yung point natin na parang tingnan natin yung consequence or yung effect ng So, yun. Ito yung tingnan mo. Ito yung pagsalubong kay Bongbong Marcos ng ating mga kababayan. Talaga lang. Sa Amerika po ito, yan ay ang pagsalubong nila. Sinulubong ng mga rally ang ating Pangulo doon. Sa New York City. So, yun. Talagang kanina nga meron din ako na isa pang nabasa sa isang article din na kung saan ay parang parang pang-iinsulto rin ng kanyang mga binibitawang mga pananalita dahil nga ang sabi mukhang nasa anong tawag dyan, yung kung sa nasusunog yung bahay ay parang iniwan ng habang nasusunog. So dapat nandun at pulahin yung apoy dahil may may ganong sitwasyon. Parang hinalimbawa niya kasi yun nga, nasa krisis ang ating bansa dahil sa mga nangyayaring kaguluhan na ito sa Middle East ay apektado tayo talaga sa mga pagtaas ng mga bilihin. At ang problema pa nga dito, hindi pa nga yung pagtaas ng presyo at hindi pa tawag dito yung ibang mga negosyante ay sinamantala na, nagtaasan na ng mga presyo. Grabe talaga, no? Pananamantala yun sa ating mga kababayan, yung mga ginagawa ng mga yun. At kawawa talaga tayo kasi yun nga, dapat mayroong nagkokontrol eh. So, ano ang ating gagawin kapag ganyan, no? Parang hinahayaan na lang at wala man lang action bang ginagawa ng ating gobyerno sa mga ganyang sitwasyon, ano? Napakahirap ng maging sitwasyon ng ating mga kababayan. Lahat tayo nagsasuffer kapag ganyan na nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. At ang problema nga pa nga ay yun nga, umalis ang Pangulo pero mukhang maganda naman ang kanyang mga plano di ba? Ayon sa balita na ating naibahagi. Dahil nais nito na para bumaba yung excise tax dahil yun nga, dahil ang nakaambang pagtaas ng presyo ng langis.
At yun nga yung tawag dito, yung pag-a-apply niya ng magiging member ng permanent seat ng magkaroon ng permanent seat sa UN Security Council na matagal na daw inaambisyon ng ating bansa para magkaroon ng boses dahil siyempre may mga pinagbubutuhan daw kapag siguro yung kung ano mga pinag-uusapan na sa kaayusan ng member ng UN. Lalo na't yun nga, yung mga tungkol daw sa marami tungkol dun sa sa West Philippine Sea na siguro nung time ng dating Pangulong Duterte ay hindi niya ginawa yung mga ganitong bagay. At ang dito, mayroong mga negatibong may mga kanina hindi ko lang kasi masyadong natutukan yung article na yon. Marami silang nandun na yan yung pag-apply niya na yan sa UN Security Council para maging member. Maraming nagbigay ng komento at pahayag doon sa article na yun. Yun nga, kung magiging member ba tayo noon ay ano ba talaga ang magandang benepisyo na makakatulong sa ating mga kababayan. Hindi ko na kasi mahagilap yung article kaya hindi ko na masyadong maibahagi sa inyo yung nilalaman nun. So yun, at sana'y nagustuhan nyo muli itong ibinabahagi nating update tungkol sa ating Pangulo at sa kanyang mga nais gawin para sa ating bayan. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung nais mo pong magbigay ng iyong opinion, comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.